How do we divide decimals? So kapag nagdi-divide tayo ng decimals, para lang din siyang dividing whole numbers, may nadagdag lang na konting steps. Ano yung mga steps na nadagdag? First step, yung divisor natin. So yung unang number, that is the dividend. Yung pangalawa ay divisor. So ang first step, ang divisor, gagawin nating whole number, i-move lang natin yung decimal point. Okay? And then kung ilan yung minove natin sa dividend, ganun din karami yung i-move natin sa divisor. So, tapos, para na lang tayong nagdi-divide ng whole number. Okay, so gawin natin itong number 1, 0.468 divided by 6.5. Ang first step, gawing whole number ang divisor. So, 6.5, i-move natin yung decimal point. Isang beses lang. Okay? So, gagawin din natin yan sa dividend, i-move din natin ito ng isang beses. So, yung decimal, mapapapunta sa pagitan ng 4 and 6. So, ngayon, i-divide na natin ito. So, we have yung divisor natin, 65. So, yung nasa loob, yung dividend ay magiging 4.68. Yung 0, hindi na kailangang isulat. So, we have 4.68. Para wag malito, yung decimal point ay ilagay na agad natin sa tapat dito sa quotient natin. And then, i-divide na natin na parang whole number. So, tandaan kapag nagdi-divide tayo ng decimals, karaniwan ay 2 decimal places ang kinukuha natin. Kapag hindi eksakto, kukunin natin hanggang 3 tapos i-round off natin. Okay? So, gawin na natin ito. 4 divided by 65, hindi pwede. So, 0 dahil mas maliit. Kunin natin yung 46. 46 divided by 65, 0 pa rin kasi mas maliit pa rin siya. So, ngayon, kunin natin 468 divided by 65. So, estimate natin. Babase kayo sa times 10 kasi ang 65 times 10 ay 650. Tapos magsasubtract tayo magsasubtract ng 65 para makuha natin yung 468. So estimate lang natin from 650, ilang 65 ang ibabawas para maging 468. So ang sagot dito siguro mga bandang 7, 8, so mga ganon, 6, 7, 8. Ano? So try natin sa 7. Okay? So try natin sa 7, multiply lang natin 65 times 7. Pag hindi nag-eksakto, add tayo or subtract ng 65 hanggang makuha natin. Okay, so 65 times 7, we have 7 times 5, that is equal to 35. 7 times 6 is 42 plus 3, we have 45. Okay, so eksakto na, 455. Malapit na siya dito. At mas mababa. Okay, so we have 7. So 7 times 65 is 455. Subtract lang natin. 8 minus 5, we have 3. 6 minus 5 is 1. Dagdag lang tayo ng 0 dito. So, 4.68, gawin natin 4.680. Then, bring down natin. Okay, so eksakto na yung magiging sagot natin. 65 times 2 kasi ay equal na sa 130. So, 2 times 5 is 10. 2 times 6 is 12 plus 1. We have 13. So, eksakto na siya. The answer is 2. 2 times 65, 130. So, 0 na yung remainder. So, therefore, ang sagot dito sa 0.468 divided by 6.5 is equal to 0.072. Okay? So, itry naman natin ang number 2. So, number 2, first step, gawing whole number ang divisor. So, move ng dalawa, 1, 2. Ganun din sa dividend, move ng dalawa. Okay, kapag walang number dito, may space, dagdagan natin ng 0 yan. Okay, so ngayon, i-divide na natin. Ang 136.9 divided by 0.77 ay same lang yan sa 136.9, add tayo ng 0. So, same lang yan sa 13,690 divided by 77. Okay, so naging whole number na siya. So, yung decimal point natin dito, so dito nakalagay yan. So, kapag naging decimal ang sagot, so yung decimal, dito natin nilalagay. Okay? So, lagay na agad natin para wag na malito. So, mamaya na tayo magdagdag ng 0. I-try muna natin. Baka eksakto kasi. Okay, so 77. So, kunin natin yung 3 digits, 136 divided by 77. So, 1 lang ito kasi ang 77 times 2, 140. Yung sa 70, 140 na yon. So, lampas na yung 77. So, 1 lang ito, itapat dito sa tapat ng 6. 1 times 77, we have 77. Subtract natin. So, 16 minus 7, that is 9. Itong 3
Itong 13 magiging 12 minus 7. So we have 59. Bring down natin itong 9. So 599 divided by 77. So estimate ulit natin. Ang times 10 ay 770. So 599 lang to. So more or less 7, 8. Ayan. So 7 or 8 siguro ito. So try muna natin sa 7. Tapos mag-add na lang tayo para hanggang makuha natin yung 599. 7 times 7, we have 49. 7 times 7, another 49. Plus 4, so that is 53. So 539. Pwede pa ang isa. Kasi 39, pag nag-add tayo ng 77, mas maliit pa rin dito. So try natin, times 8 ito. Times 8 ang magiging sagot dito. So mag-add lang tayo dito ng 77. 9 plus 7, so we have 16, carry 1. 1 plus 3 plus 7, so sobra pala ito. Sobra pala ang 8, ano? Kasi 1 ito, 11, carry 1, so 600. 616 sa 8. So ibig sabihin, 7 lang pala ito. Okay? So 7 lang. So 7 lang yung sagot dito. So 7 times 77, ito yan, 539. Then, subtract natin. So, we have 9 minus 9, 0. 9 minus 3 is 6. Bring down natin itong 0. 600 divided by 77. So, syempre, ito ulit siya. Times 7 ulit para 539 ulit siya. 539. So, subtract natin. So, itong 0 magiging 10. Itong 0 magiging 9. Ito ay magiging 5. So, subtract. 9 minus 3 is 6. 10 minus 9, that is equal to 1. So, mag-add na tayo ngayon ng dalawang 0 muna. Or gawin ko ng 3 kasi may decimal tayo, baka hindi eksakto. 77 kasi yung divisor natin. So, malamang magra-round off tayo dito. So, 61, bring down natin yung isang 0. 610, hindi pa rin sumakto sa 8. So, 7 pa rin ito. 7 times 77, so same pa rin ang answer, 539. So, isubtract natin. So, magiging itong 10. Ito ay magiging 60. So, 10 minus 9, 1. 60 minus 53, that is equal to 7. Bring down natin yung isa pang 0. So, we have 710. So, ang sagot na dito, malapit na sa 770. No? So, malamang ito ay 9. Okay? Ito yung times 8. Ito yung times 7. No? Ito yung times 8. So, yung times 9, mag-add tayo ng 77 dito. So, we have 6 plus 7. So, we have 13. Carry 1. So, ito ay 9. And then 6. So, 693 yung times 9. So, we have 693. I-subtract natin. We have 10. Minus 3 is 7. Ito ay magiging 70. Minus 69. We have 1. So, last na ito. Isang number na lang. So, isang 0 na lang. Bring down natin itong 0. So, 170 divided by 7, that is equal to 2. 2 times 77, so that is 2 times 7, so that is 14. 2 times 7, 14 plus 1, so we have 154. Pwede na tayong mag-stop dito kasi meron na tayong 3 decimal places. Kung 3 decimal places ang hinahanap, ito na yung sagot. Kapag 2 decimal places naman na yun yung karaniwan, ang magiging sagot natin, i-round off. So, ang magiging final answer natin kapag 2 decimal places, dahil 2 ito, kapag 0 to 4, dinadrop na lang natin. Kapag 5 to 9, add ng 1. So, ang answer natin in 2 decimal places is 177.79. Okay? So, bali wala na yung 2. Drop na natin. Okay? So, itry nyo naman ang number 3. Comment nyo ang inyong sagot. 0.6144 divided by 1.6.